Pagkatapos nating talakayin ang katangiang pisikal ng daigdig na kung saan nabanggit ang katuturan at 5 tema ng heograpiya, istruktura ng daigdig at mga bundok, karagatan at kontinente ng daigdig. Ngayon, bilang isang mag-aaral, paano ninyo maipapakita ang pagmamahal ninyo sa daigdig? Paano ninyo maipapakita ang pagmamahal ninyo sa sa yaman ng ating daigdig na kung saan yung mga anyong lupa natin, anyong tubig? Paano ninyo maipapakita ang inyong pagmamahal? Ano? May alam ba kayo or may ginawa na ba kayo? Tama, Pedro. Ang pangangalaga natin sa kalikasan o pakikisali natin sa clean up drive ng ating barangay. Ano pa? Tama ka, Juan. Ang pakikisali sa tree planting. Pero dapat, ang una nating isipin kapag tayo ay nagti-tree planting, dapat tayo mismo sa ating lugar yung magtatanim, tayo mismo yung sa malapit lang natin itatanim yung puno. Or tayo mismo yung tao na malapit dun, di ba? Para madali nating dalawin yung itinanim nating puno. Hindi yung malayo mismo yung lugar. Kasi kapag malayo, hindi natin matututukan yung paglaki ng puno na yun. Pangalawa, ano pa ang inyong maimumungkahi kapag tayo ay nagti-tree planting or kayo ay nagti-tree planting? Di ba? Dapat yung puno na itatanim ninyo, dapat ninyong isipin na madali lamang tumubo yun. Or yung puno na iyon, dapat nakaka-adapt dun sa klima sa inyong barangay para madali itong tumubo. Ano pa ang mga gawaing nagpapakita ng pagmamahal sa ating daigdig? Tama, Ana. Pagsunod sa mga nakapaskil sa karatula na bawal magtapon ng basura at pumitas ng bulaklak sa daan. Kayo ba, ano bang ginagawa ninyo kapag nakikita ninyo na may magandang bulaklak sa daan? Una ba, pinipitas ninyo kaagad tapos nilalaro ninyo, sinasabing he loves me or he loves me not? O pinipicturean nyo lamang ang bulaklak at inaamoy or ina-appreciate nyo lamang, hindi ninyo pinipitas? Tayo kasi, dapat ang ginagawa natin ay ina-appreciate mismo yung kagandahan ng bulaklak na kung saan hindi natin sinisira yung bulaklak na yun. Tapos, doon naman sa pagtatapon natin ng basura, dapat pinaghihiwa-hiwalay natin yung mga nabubulok, di nabubulok. At yung mga basura natin na maaari pang ikumpuni, ayusin natin para hindi makadagdag sa maraming basura sa ating mundo. At di ba meron tayong tinatawag na 5 R's na kung saan, ano yung una? Una ay ang refuse. Pangalawa, reduce. Pangatlo, reuse. Pang-apat, repurpose. At ang panglima ay recycle. Ito yung dapat ninyong tandaan sa yung 5 R's waste management na kung saan nakakatulong mismo. Ito yung basic na gagawin natin sa waste management. Ngayon, ating balikan yung ipinakita kong larawan sa ating talakayan na daigdig, na kung saan makikita natin na may malungkot at masayang daigdig. Dito sa masayang daigdig, may mga taong nagtatanim ng puno, naglilinis, or yung mga taong nangangalaga sa kapaligiran. Dito naman sa malungkot na mundo, dito yung mga taong hindi nila alam i-segregate yung kanilang mga basura, yung mga namumutol lang ng kahoy na illegal,
at hindi nila pinapalitan yung puno. Ngayon, ang tanong, ano ang tawag natin sa mga taong mapagmahal sa kapaligiran at nangangalaga nito? Hindi lamang sa ating kapaligiran, kundi sa lahat ng may buhay dito sa mundo o sa ating daigdig. May alam ba kayong tawag sa taong iyon? Tama kayo. Ito yung equiliterate person. Ano ang equiliterate person? Ito yung isang individual na may kakayahang maunawaan at magpakita ng malasakit sa kalikasan at sa lahat ng may buhay. Ito din ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga o tungkol sa mga konsepto ng kalikasan, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng empathy para sa lahat ng may buhay. Ito ang inyong laging tandaan. Hindi lang sa kalikasan, kundi sa lahat ng may buhay ang tawag sa taong mapagmahal sa kanyang kalikasan. O ito yung taong equiliterate. May alam sa kalikasan or nangangalaga sa ating kalikasan. Ngayon, sa inyong gawain, kayo ay gagawa ng slogan na kung saan paano ninyo maipapakita ang pagmamahal ninyo sa ating daigdig. Gawin ito sa short bond paper. Sige, ihanda ninyo ang inyong mga gagamitin at simulan na.